Ang Ramaya ay nagmula sa Lago Baga. Sinabi ko kay Ramaya na nakilala ko si Mandana at lahat ng nangyari. Nagulat si Ramaya nang makita kaming ikinasal sa isang taga-nayon ng Mandana. Marahil ay nagtaka siya, si Alaswamy ay naglalakad sa mga lansangan na may hawak na lawin. Maaaring kailanganin niya ang pagkain, ngunit ano ang mapapakinabang sa atin kung ang lawin na ito ay naglalakad sa kagubatan na parang unggoy at daga, nagpapakain kay Sahebri. Ang aking anak na babae ay dapat uminom ng malamig na tubig, maghanap ng babae para sa kanya. At maglagay ng putik sa kanyang bibig upang bukas ay hindi ako makakuha ng isang sentimo, sabi niya. Kung alam namin na ginagalugad namin ang mga kababalaghan ng mundo ng mga insekto kasama si Carvalho, si Ramaya ay nagbiro. Bigla kong naramdaman na may anggulo na parang katawa-tawa ang lahat ng ugali namin. Sabi ko, Ramaya, binigyan ng gobyerno si Carvalho ng 1,500 rupi para pag-aralan ang mga problema sa insekto. Don't mind him. Anyway, nahulog ang bug na iyon sa hardin ng cardamom mo at bumalik ka mula sa Norway para manirahan dito sa kasalanan. Nakalimutan mo na ba? Mabuti na nag-aalok ang gobyerno ng sweldo na 1,500 rupi sa mga entomologist. Si Ramaya ay napakalito, nagbago ang kanyang saloobin. Ay Rebadrapa, who cares? Ang mahalaga ay hindi maghahirap ang anak ko bukas. Malayo ka, kahapon mo lang nakilala si Mandana. Hindi mo siya lubos na kilala. Kilala ko na siya mula pa noong ipinanganak siya. Naramdaman ng kanyang ina na kailangan siyang ilabas. Bago pa man ipanganak ang batang ito, siya ay isang pastol, isang manghuhuli ng ibon, isang mamamana at isang mangangaso. Minsan, pagkatapos ng isang awayan, iniwan siya ng kanyang asawa. Sinabi ni Prof. Acorn, Ramaya, ano ang dapat kong gawin? Ramaya, gumagawa ka ng mga lumang kwento. Tumakas ako kasama ang sir ko at napahamak. Hindi si Carvalho Saheb ang tipo na sisira sa lahat. Hindi natutuwa si Mandana na sinabi mong hindi mo sasabihin sa kanya ngayon. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa bandan. Pagkatapos ay kumatok ka sa mga pintuan ng mga tao at naisip mong magandang ideya iyon. Ang mga salita ni Prof. Acorn ay tila nakaantig sa Ramaya Norway. Tama po, sir. Pupunta po sa sementeryo ang bastos na iyon. Kung hahayaan niyang pumunta doon ang mga babae, ipapadala niya ang kanyang mga anak sa crematorium. Kung lahat ay utusan sa likod bahay, nakapagdesisyon na ako. Tulad ng sinabi ni Carvalho Saheb, wala kang asawa, walang mga anak, kaya bakit ka isang alipin? Hindi ka maaaring mag-asawa kung ikaw ay sira ang ulo. Hindi ka maaaring mag-asawa kung ikaw ay baliw. Makinig, ito ay negosyo ng isang bulag. Sabihin mo si Carvalho Saheb ng isang salita, mag-isip ka, at magpakasal. Magiging maayos ang lahat, sabi niya. Sige, magiging maayos ang lahat. Sasabihin ko sa iyo na si Mandana Bar ay anak ng aking ama. Ako ay mahirap, kailangan kong maghanap buhay para sa mahihirap, aniya, na kinuha ang lahat ng mga talaan ng kapanganakan ni Mandana at iba pang impormasyon. At nagsimulang gumawa ng ilang pakikipagtawaran. Parang gusto kong itigil ang usapan na ito. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng lahat. Magnegosyo ka. Ang katapusan ay hindi ang simula para sa kanila. Kung gusto mo, tanungin mo sila kung ano ang tingin nila sa iyo, at malalaman mo kung magkano ang babayaran mo para sa gabing nakita mo, sabi ko. Nasabi ko nang hindi sinasadya, ngunit ang Norwegian Ramayana lamang ang mukhang nabigla. Malakas siyang sumigaw, sinasabi nila, ano ang problema ng ina ng babae? Ang kaligayahan ng ina ng babae ay parang bibig ng makasalanang lalaki. Kung hindi, maraming problema sa kay-abangan at kay-abangan. Walang nagsasabi sa akin, Ramayana. It's just the way of the world. Sinubukan kong kumalma. Asterisk kung sasabihin mo sa akin, ano ang dapat kong katakutin. Ang isip ng magnanakaw ay parang uod. Ano bang problema ko? Sabi niya, isang bagay na hindi ko alam ang samabad sa pagsasalita ko. Tingnan mo, tanungin mo si Carvalho Shabri. Sinabi niya, lumingon kay Prabhakar at nagtanong, Swami, kailan ka pa nasa opisina ko? Bakit? Gulat na tanong ni Prabhakar. Anong uri ng tanga ang papasukin ko sa aking opisina, Swami? Ungol ni Norway Ramaye. Pagkaalis ni Norway Ramaya, naiinis ako kay Mandana. Hindi pa ako nagtrabaho bilang ahente ng matchmaking sa aking buhay. Nag-isip kami ni Prabhakar ng paraan. Sinabi namin kay Carvalho at naisipan naming maghanap ng trabaho para kay Mandana. Ngunit ang isa pang Mandana ay nagbanta na kung hindi siya ikakasal sa loob ng 1 buwan, walang kasal sa loob ng 6 na buwan. Kaya sinabi ko kay Prabhakar ang tungkol dito. Lalong nadagdagan ang pag-aalala sa mukha niya.
Bigla niyang sinabi, Sir, bakit kailangan nating gawin ang negosyong ito? Itong mga taong ito ay hindi kagalang-galang. Bukas, makakakuha sila ng higit pa o mas kaunti, ngunit pinipigilan tayo ni Ramaya at pipilitin na gawin ito. Ganoon din ang naramdaman ko, ngunit ngayon ay hindi ko mabitawan ang aking pinanghahawakan. Kinailangan kong tapusin ito kahit papaano. Pumunta ako sa research center kasama si Prabhakar. Nagpa siya akong huwag sabihin kay Carvalho Sahebri ang tungkol sa kasal na ito. Si Sir Mandana ay gumagala, bored, at walang mahanap na trabaho. Lumapit siya sa akin para sumulat ng aplikasyon sa ministeryo at ibinigay sa akin, sabi ko. Galit na sabi ni Carvalho, ang tanga mo, hindi ka worth it. Lumapit ka sa akin at pinagtrabahuan mo ako bilang empleyado. Wala siyang nararamdamang kahihiyan. Ang tanga niya para isipin ang sarili niya bilang estudyante ko at pumasok sa trabaho bilang empleyado. Ang tanga niya talaga. Hindi niya ginawa iyon para kumita. May mga problema siya, problema sa pamilya, sabi ko. Okay, let's solve his problems. But I know what he has to do. Marami pa siyang dapat matutunan at ma-achieve. Hindi niya dapat makitang side job lang ang pagiging empleyado. Nakakahiya talaga, he said. Nabigla ako. Si Prabhakar ay balisa, wala akong alam. Ang Mandana na ito ay may dalang pin kahit saan. Kapag nakita mo si Carvalho, sasabihin niyang napakagaling niya. May sasabihin ako sa iyo, naisip ko. Mukhang tinanggihan siya ng biyanan niya dahil hindi siya papayag na magtrabaho. I see. Sabi ni Carvalho na nanlalaki ang mata na parang gulat na gulat. Biglang nagmukhang tao si Mandana na may pag-ibig, pagnanasa, galit, pagsinta, at iba pa. Hanggang ngayon, pambihira lang siyang halimbawa ng isang homo sapien sa kanya. Matapos marinig ang lahat ng ito, nagsimulang mag-alala si Carvalho. Hindi niya ito hinayaang gumawa ng anumang trabaho kaagad. Bukod dito, hindi siya handa na hayaan siyang gumawa ng maliliit na trabaho bilang isang sundalo dahil paano magiging malapit si Saheb sa sundalo. Sinabi ko rin na kung lumipas ang isang buwan, hindi mangyayari ang kasal. Umupo si Carvalho na nakakunot ang noo. Sa wakas nalutas ko ang problema. Nang dumating ang Norway Ramaya, sinabi ni Carvalho na dapat mong ibigay sa kanya ang iyong anak na babae at magpakasal. Magiging masaya daw siya sa piling ng kanyang pamilya, pero mas madali akong magtrabaho. Sumang-ayon din si Carvalho sa aking ideya. Kung gayon, okay lang. Ang mga mahihirap ay maaaring magpakasal, ngunit dapat silang magkaroon ng ilang responsibilidad, sabi niya. Kamakailan, noong nakikipag-date ako kay Prabhakar, may sinabi sa akin si Prabhakar. Ipinahayag niya ang kanyang mga pagdududa tungkol sa relasyon ni Carvalho at Mandana sa isang kasamahan mula sa istasyon ng pananaliksik ng Nagaraja na may mukha na parang kwago. At mapanlate niyang sinabi na iniwan niya ang matandang babae at lumayo at ginawang asawa si Mandana. Kaya, mula sa pulisya hanggang sa Negara, lahat ay tumingin kay Carvalho nang may sariling pagdududa. Dinala ako ni Prabhakar sa kanyang lab at ipinakita sa akin ang lahat ng mga magnifying machine na ginawa niya. Ipinakita niya sa akin ang lahat ng macro shots na kinuha niya ng mga insekto at paru-paro. Ganoon din ang ginawa ko nang makita ko ang magagandang hugis ng mga bumblebee, tipaklong, at paru-paro na iyon. Madalas silang pumupunta sa ating mga ilaw sa kalye pagkatapos ng dilim at tinatapakan at dinudurog hanggang sa mamatay ang mga bumblebee at tipaklong. Nagpa siya akong bantayan sila mula ngayon.